Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Umutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gantingan para
Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, sa isang oras na discussion. Kapartner po natin ang DMI Philippines. At kapag DMI Philippines, alam na po natin kung sinong medical doctor ang kasama natin na magpapaliwanag ng dagdag kaalaman tungkol sa ating kalusugan. Si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po sa inyo. Hi, good evening sa iyo, Chess, at sa nakikinig sa atin. At syempre, ang ating layunin dito ay patuloy makapagbigay ng impormasyon para may kaalaman ng tao, para maalagaan din nila ang sarili nila. At bukod sa atin dito, Doc, sa programang Lunas, si Dr. Edwin Bien ay napapakinggan din doon sa ating sister FM station na Radyo Natin FM. Yan po ay more than 100 stations all over the Philippines na napapakinggan yung programa. Ang kasama naman niya sa programang Lunas doon ay si Dennis, di ba, Doc? That is right. Sabi mo nga, more than 100 station. At parang more than 100 years na rin yata kami ni Dennis. O 100 episodes. Siguro more than 100 episodes na. Oo. Pagdating naman sa kalusugan, lalo na sa panahon na ito na badly needed, much needed, di ba, Doc? Yung mga discussions about health, kahit na paulit-ulit, mas kailangan, di ba, Doc, ng ating mga listeners and viewers. That is right. Although they may seem like paulit-ulit, pero alam mo, ngayon ang gagawin natin, iibahin natin ang atake o punto de vista sa problemang sa baga. And hindi lamang COVID, bagamat mababanggit natin yon, maraming ibang karamdaman, Miss Cheska, ang magiging dahilan ng tubig sa baga. Okay. Parang titulo ng pelikula, Chesa, Tubig at Langis. Oo nga, Doc. Very classic. Kasi ito ay isang kondisyon na madalas din natin naririnig, Doc. That is right. At ang dami-daming mga tao na hindi nila nalalaman na mayroon pala silang tubig sa baga na siyang dahilan kung bakit sila nahihirapan huminga, Chess. And this early, gusto kong mag-shoutout na, Chess, sa isang pasyente na nagsimula about 13 years ago na naging kaibigan ko na nga, si Ma'am Virgie, hi, na ngayon ang kanyang problema ay tubig sa baga. Pero alam mo kung bakit mahalaga itong shoutout ko sa kanya? Siya kasi 13 years ago was given 6 months to live dahil mayroon siyang tumor sa suso. At that time was already stage 4 na lumipat na sa buto, lumipat na sa baga at nagiging dahilan ng tubig nga sa baga. But although she was given 6 months to live, Chess, 13 years na kami nagkikita buwan-buwan. And that means, kahit papaano, may mga pamamaraan na natutulong tayo kung papaano iibsan o mawawala yung kanyang tubig sa baga. Doc, speaking of yung sinabi mo, 6 months to live, di ba may isang episode tayo about longevity of life, about end-of-life care. Di ba parang ngayon, hindi mo naman talaga, kahit sino naman sa atin, hindi makapagsasabi na one year na lang ang isang pasyente, 6 months na lang. Pero Doc, parang naging normal na yun na parang pag may critical illness, ang itatanong din ng pasyente, kahit hindi naman sabihin ng doktor, itatanong kung na lang katagal. Paano po natatansya yun ng medical field, Doc? Maniwala ka sa mga yan. Hindi ko alam at hindi ako naniniwala riyan dahil how you know? Hindi mo naman alam. Malay mo, bigla na lang nagkaroon ng mirakulo. At kamukha nga ni Ma'am Virgie, yung 6 months, naging 13 years. Magkikita pa nga kami next week. So, it's not an exact science. So, I recommend dun sa mga colleagues ko, wag na natin gagawin yung pagtataning ng buhay ng tao. And I hope yung mga relatives naman dyan, wag na lang itatanong kung how many months to live. Di ba? Kasi parang unfair to the person. Oo naman. At quality of life, ang gusto natin, hindi yung kapag nalaman mong mayroon ka ng terminal illness or critical disease, di ba, Doc? Kundi ngayon pa lang na okay tayo, dapat may quality of life. Paano ba natin ma-maintain yung quality of life ngayon na parang kakaiba na ang mundo natin, Doc? Ibang-iba na ang mundo natin. Kung naalala mo, many episodes natin ago, lagi kong nababanggit,
na bagamat moderno na ang ating siyensya, moderno na ng ating teknolohiya, it doesn't mean yung buhay natin mas humahaba. Marami nga mas maikli ang buhay sa ngayon 50 or 60 people are starting to die. Hindi lamang yun. Kung noong araw at 70 or 80, aktibong-aktibo pa ang tao, ngayon marami, ang hindi na, no? So talagang bumababa yung quality, yung kalidad ng buhay natin. Now, it is not because there is a lack of medicines in our body. Yan ang akala natin Dapat kinukutsara natin yung napakaraming gamot na iniinom sa araw-araw. No. Yung health natin does not depend on the number of medicines that you are taking. I would recommend that you follow your doctors, pero hindi paramihan ng gamot ang kalusugan, Chess. At saka, Dok, nung isang beses, parang meron ako napanood sa internet na yung panahon na 1920s ang Pilipinas hanggang 1950s, makikita mo na sobrang simple ng buhay, makikita mo yung bahagi ng Manila, although the old Manila, although napaka-progressive na ng itsura ng panahon ngayon kasi may mga kotse na, may mga kalsada na. Tapos pag nagpunta ka dun sa mga Taguig, yung mga ganong area na ngayon sobrang progressive na before, puro damuhan, Dok, at puro mga kubo. Pero parang mas manonood ka lang, ma-appreciate mo yung the simplicity of life. Pero parang nandun yung quality kahit na walang mall, walang ibang libangan, walang internet, at walang kung ano-ano, Dok. At saka yun yung panahon na ang tawag sa babae, binibini. No, at saka pag nakita kang nakatayo sa bus, maupo kayo rito. Ayan. At talagang matagalan bago mo mapasagot kung liligawan mo. Oo, Dok. Taon daw, di ba? Taon. Oo nga. Ngayon hindi, no? Iba na ang buhay. And I do not know if we should be scared. Ano na kaya ang magiging mundo ng mga bata sa ngayon? Naku, are they going to be aloof to people? Are they going to be snobbish? Ayaw ba nilang kakamayan sila, yayakapin, hahalikan? Because they are afraid that they may be catching some viruses? Naku, sabi nga, we have to live with it. Nasa paligid lang natin, pero makaka-cope up tayo. So, quality of life, oo, ang ating gustong pag-usapan ngayon at paano ba natin ma-achieve yan. At yung tubig sa baga, i-discuss natin yan lalo sa ating pagbabalik. Kaya kung may tanong sila, Doc, sa ating mga nagiging talakayan, saan po sila pwede mag-text? Maaari po kayong mag-text sa 0918-8888-693. Sige po. At sa pagbabalik din natin mamaya, i-announce ni Doc saan yung mga clinic locations niya, pati yung schedules. Abangan niyo po yan sa pagbabalik natin dito lamang sa ating programa. Kung sa pinag-uusapan natin ang kalusugan, kapartner natin ang MX3 hatid ng DMI Philippines. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto.
ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kami talagang mga sakit ngayon, kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Balikan natin si Dr. Edwin Bian at ang discussion natin hindi lang tungkol sa tubig sa baga, kundi yung quality of life. Kasi parang hindi ka yata magkakaroon ng quality life kung ikaw ay may iniindang karamdaman. Pero Dok, yung tubig sa baga, parang normally, tama ba? Associated yan minsan dun sa akala nating may TB or bigla daw, may mga myth di ba Dok? Isa na dyan yung narinig ko ng bata ako, huwag ka daw magpapatuyo ng pawi sa likod kasi magkakaroon ka ng tubig sa baga, Dok. That's right. Meron ngang nagte-text din sa akin na huwag ka daw maliligo sa gabi dahil magkaroon ka ng tubig sa baga. Pero merong isang katotohanan ha. Huwag kang iinom kung ikaw ay nakahiga. Yan, totoo yan. Nakikita mo ba yung mga painting noong araw nila Leonardo da Vinci, nila Michelangelo? Yung mga babae parang nakahiga sila ng ganun, tapos may hawak sila. Tapos iinom sila ng wine, nakahiga. Kaloko. Bakit hindi kayo maupo? Kasi mayroong kondisyon na masisinghot mo yung liquid, yung tubig na yon. Ang sakit nun ha. Nasubukan mo na ba yung nasa mid ka tapos yung kanin lumabas sa ilong mo? At saka Dok, minsan yung tubig lang din, parang yun nga napunta sa daanan ng hangin mo. Ubo ka, ang tagal, ubo ka ng ubo. Ang sakit, oo. At ang kondisyon na yan ay tinatawag nating aspiration pneumonia. Isang uri ng pulmonya na dahil sa ating kagagawan. Dahil imbis na pumasok ang tubig o pagkain sa ating tiyan, ito ay pumasok doon sa ating baga through sa lalamunan. That is one. Okay, just with your permission, gusto kong talakayin ng kaunti yung itsura kasi ng baga para may idea sila bakit nagkakatubig sa baga. Okay, yung baga natin kaliwa at kanan yan, Chess. No? Yung kanan natin na baga, nahahati yan sa 3 bahagi. Okay, lobes ang tawag doon, L-O-B-E-S. Yung kaliwang baga, nahahati sa 2 bahagi at saka merong indentation, parang diniinan na unan dahil nandoon yung buntot o ilalim ng puso natin. So yung puso natin, paggamat nasa gitna yan, nakapaling ng konti sa kaliwa. Okay, ngayon itong bagang ito, nag-e-expand, nagko-contract, nag-e-expand, nagko-contract. Siyempre napapasukan ng hangin, di ba? Para hindi siya gumasgas doon sa ribs. May ribs tayo dito May lining ang baga. Lining. Yung lining na yon ang tawag pleura. Yung pleura na yon double layer. Meron sa bandang loob at meron sa bandang labas. Okay. Ngayon, itong pleura na to, ang itsura nito, kamukha ng itsura nung covering ng balot. Kumakain ka bang balot, Jess? May covering kang makikita bago mo makuha yung sabaw Ganun ang pleura. Yung pleura natin, dalawa yan. Naka-protection siya doon sa baga at saka meron nakaharang dito sa may ribs. Sa pagitan nila, Chess, mayroong tubig. Kaunti lamang. Pleural fluid. Walang pinagkaiba yan sa ating brake fluid. Ngayon, ang purpose niyan para maganda yung kiskisan. Hindi siya magkakaroon ng friction. Ngayon, kapag ang iyong katawan ay inatake ng kung ano-anong bagay, infeksyon, pamamaga, tumor, ang reaksyon kasi nung pleura, mamaga at gumawa ng maraming tubig. So much so na yung tubig minsan umaabot na ng 0.5 litro. At meron pang iba na halos 1 litrong tubig. Wala yun sa loob ng baga, kundi nandoon sa pagitan ng pleura na kapag napuno na ng 1 litrong tubig, itutulak na niya yung baga. So yung baga mo, ang tawag na doon ng iba, clear. Kasi wala ng baga. Puro tubig. Okay. Yan. Pero Dok, parang sa brain din ba natin? Kasi tama ba, may covering din yung ating utak at minsan may namamaga. Tubig din ba yun, Dok? Yeah. Ganon din. Ganon din ang utak natin. So may tubig din doon. Ang tawag doon, cerebrospinal fluid. Kaya kapag dumami na yung tubig doon sa cerebrospinal fluid, itutulak na niya yung iyong utak pababa. Pero ganon din ang ating tuhod. Yes. Oo, yung tuhod natin, meron ding fluid. Parang nga naman pag gumalaw siya, hindi siya kiskisa ng buto sa buto. Ang tawag doon, syempre, ay synovial fluid. So marami tayong mga fluid sa katawan po natin, which plays an important role in our body. Kaya lang, may limitasyon ang amount ng water. Pero kapag yung water na yon sobra-sobra na, Chess, ang tendency, mahihirapan na tayo, gaya sa baga, huminga. Kaya yung mga taong may tubig sa baga,
ang nararamdaman nila, kinakapos ng hinanga. Pangalawa, konting galaw o konting lakad, pagod na, yung parang nalalata na, hindi na makagula pa sila. Yung iba, mabigat ang dibdib. Akala nila puso. Yung iba, parang ang sakit ng dibdib. Tapos yung iba, umuubo. Pero yung ubo niya, medyo to yung ubo. Kasi nga, wala naman yung plema kundi mayroong irritation sa baga niya. So ito ang tinatawag ngayon na pleural effusion. O sa Tagalog nga, tubig sa baga. At marami ang dahilan niyan, Chess. Alam mo, Dok, yung dinidescribe mo na nararamdaman ng mga may tubig sa baga, parang naaalala ko kasi nung panahon na nagda-dialysis yung brother ko. Thank God talaga ngayon ay okay na after ng kidney transplant. Kasi, Dok, thanks to you, ha? Dahil kidney mo yon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, at dalawa yung kidney ko na healthy para pwede ma-share pala, Doc, no? Oo. Ang nangyari, parang nakaka-relate ako kasi, Doc, yung pag may tubig daw yung baga niya dahil hindi nakuha lahat sa dialysis session, kasi hindi naman daw talaga yun makukuha lahat. Ilang lakad lang, Doc, ilang hakbang lang papunta sa dialysis center, papunta sa sasakyan. Pagod na pagod siya, Doc, at hingal na hingal siya. Ganun po ang nangyayari? Oo, ganun. At yung iba, bago sila maging tubig sa baga, Chess, may mga sinyales. Ang pinapagawa ko kung online ang consultation ko, pinadidiinan ko ng 3 daliri o 2 daliri yung kanilang bukong-bukong, yung gitna ng kanilang lower leg. Sa pagitan ng tuhod at saka sa pagitan ng sakong, yung gitnang yon sa may buto, padidiinan ko ng 2 o 3 daliri. Mga 30 seconds, talaga madiin. Tapos ipatatanggal ko yung daliri. Tapos ipapahagod ko sa kanya. Sasabihin ko, nung hinagod mo ba, nakaramdam ka na parang may lubak. Ibig sabihin, may tubig ka sa paa. Edema, kung tawagan yon. Bipedal edema. Tapos, pinakakapa ko yung tiyan. Okay? Ang ginagawa ko, hahawakan yung tiyan, tapos tatapikin dito sa one side. Kung may water yon, mararamdaman mo yung waves tatama dun sa kabilang side. Ganun aalon. Oo, aalon, Doc. Ang problema niyan, Chess, aakyat yan. Umaakyat yan. Hanggang ngayon, makita mo na, hindi na nga siya makahinga. Pero may mga tao, Doc, na hindi naman nagmamanas yung buong katawan. O sabihin na natin, hindi naman sila kidney failure patient katulad ng ibang mga kilala natin. No? Ng buong katawan, pati paa, pati tiyan, nagmamanas, baga lang talaga. May ganun, Doc. Okay, Chess. Ganito kasi yan, ha? Yung pinag-uusapan natin ay tungkol nga sa tubig sa baga at yung mga sintomas na iyon. Gusto ko sana mabanggit ko, ha, na isa sa posibleng dahilan, Chess, ng pagkakaroon ng tubig sa baga ay ang COVID. Pero wag po ninyong isipin na laging COVID na lang ang problema. Sa totoo lang po, ha, sa totoo lang. Bagamat sa ngayon ay sinasabi nila na tumataas ang insidente ng COVID, mas mataas pa rin po ang insidente ng tuberculosis. At ang tuberculosis kasing lala na makahawa ng COVID. At ang tuberculosis, napakalaki ng tsansa na magkaroon din ng tubig sa baga. Ang pagkakaiba nga lang, Chess, ngayon dahil sa napakatagal na ng tuberculosis sa ating bansa, medyo nakita na kung paano ito gagamutin, gaya ng mga antibiotiko. Mamaya talakayin namin ni Chess. Ang tumor, nagkakaroon ba ng tubig sa baga? Yan ang pinakamatindi, Chess. Naku naman, mayroon pang ibang karamdaman na maisasali sa ating usapan kasi kanina, yung tubig sa baga, naku, dulot ng COVID at ng iba pang karamdaman, yan ang ating topic. Pero sabi ni Doc, may tuberculosis pa. Paano yung mga pasyente, Doc, na nagka-COVID na, nag-pneumonia pa, nagkaroon pa ng tuberculosis daw, parang halo-halo na, Doc. Paano na ang gamutan? Sobrang magiging matagal ba ang gamutan nila? So pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Kung may tanong po kayo, mayroon tayong text hotline, Doc. Okay, sa mga interesado na po sa tinatalakay natin, ang numero po natin ay 0918-8888-693. Babalikan po natin si Dr. Edwin Bien at ang very informative na talakayan dito po sa programang Lunas. At marami pa po tayong matututunan sa ating pagbabalik. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at madupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. DZRH. Round the clock. Round the clock. News. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa bukas, araw ng Martes, bunsod ng epekto ng Bagyong Luis at Habagat. Batay sa anunsyo ng kani-kanilang LGU, walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools as of 8 p.m. po ito sa buong probinsya ng Bataan at Pangasinan, pati sa lungsod ng Baguio at San Fernando, La Union. Kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Alicia, Benito Soliven, Etchague, San Agustin at Tumawini sa Isabela, pati na rin sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Samantala, suspendido naman ang klase mula kindergarten hanggang senior high school sa bayan ng Aritao sa Nueva Vizcaya. Ilan sa mga paaralan ng mga nabanggit na lugar ang magpapatupad na lamang muna ng alternative learning modalities para sa kanilang mag-aaral. Pinakahuling update sa Bagyong Luis, naglandfall na nga po ito sa bahagi ng Maconacon, Isabela kaninang 5:30 ng hapon. Ayon sa DOST Pag-asa, bahagyang bumilis ang Tropical Depression Luis at huling namataan sa katubigan ng Divilacan, Isabela. Taglay pa rin ng Bagyong Luis ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at bugso ng hangin na aabot sa 60 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa central at eastern portion ng Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, eastern at southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at northern portion ng Aurora. Mananatili na mga tropical depression na Bagyong Luis at posibleng humina bilang LPA pagsapit ng Miyerkules. Naramdaman ang hagupit ng Bagyong Luis sa malaking bahagi ng Northern Luzon, lalo na sa bahagi ng Cagayan at Isabela. Tanggap tayo ng report sa labas ng himpilan na pag-issue ng TRO ng Korte sa wage increase sa NCR, pinalagan ng mga senador. Report mula sa Senado, RH28, Raymond Datbaas. Pumalag ang ilang mga senador sa pagharang ng Korte sa dapat ay 85 pesos na wage increase sa Metro Manila. Ito matapos maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Branch 152 ng Pasig Regional Trial Court kasunod ng petisyon na inihain ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Ayon kay Senador Rafi Tulfo, hindi ito katanggap-tanggap dahil labag ito sa Article 126 ng ating Labor Code na hindi maaring ma-TRO ang anumang wage increase mula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board at National Wages and Productivity Commission. Sabi ni Senador Rafi, kakarampot na nga lang ang wage increase sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin ay ipinagkait pa ito sa ating mga kawawang manggagawa. Ikinalungkot din ni Senator Joel Villanueva ang inilabas na TRO bilang chairman ng Senate Committee on Labor. Sabi ni Villanueva, naguluhan ito dahil sa paniniwalang hindi rin dapat pakialaman ng Korte ang mga desisyon pagdating sa taas sahod. Umaasa ito na mabigyang linaw agad ito dahil kailangan ng ating mga kababayan ang dagdag sahod sa ngayon. Narito si Senator Joel Villanueva. Siyempre nalulungkot din tayo dahil alam natin na kailangan ito ng ating mga manggagawa and a little confused because dun sa Article 126 ng Labor Code natin, hindi ito dapat nagkakaroon ng temporary restraining order, no? I am more than willing to be corrected kung mali ako dyan, but yun yung pagkakaintindi ko. So it's also a
confusing decision for me personally, but of course at the end of the day we will respect the ruling of the court. I just hope and pray, yung panawagan ko na i-resolve kaagad itong TRO na to, para at the same time magkaroon ng linaw and ano ba talaga yung spirit ng law dun sa behind the labor code yung Article 126. Ito si RH28, Raymond Nadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat lakay Raymond Dadpaa. Sa kampo naman ni dating House Speaker Martin Romualdez, pinaghahandaan na ang preliminary investigation ng Ombudsman. Report mula sa Kamara RH12, Milky Rigunan. Nakahanda si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na harapin ang mga preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa issue ng umano'y flood control scam. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, ang abogado ni Romualdez, sasagutin ng dating House Speaker ang lahat ng alegasyon laban sa kanya, pero umaasa siyang magiging patas ang proseso ng investigasyon. Iginit ni Fajardo, walang ebidensyang nag-uugnay kay Romualdez sa pagpapatibay ng 2025 national budget at sa implementasyon ng mga flood control projects. Anya, ito rin ang naging comment ng Independent Commission on Infrastructure na binuo para imbestigahan ang flood control controversy. Kwenasyon pa ni Fajardo ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa testimonya na matinaguri ang Maleta Boys na anya'y dati nang itinuring na hindi kapanipaniwala. Matatandaan kinasuhan na ng DOJ ng perjury ang mga naturang testigo, kaya questionable kung bakit binibigyan pa rin ng bigat ang kadalang masalaysay sa ongoing investigation. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan at yan na po ang mga balita sa oras na ito. Mula sa News Center, ako ang tagapag-ulat, Josa Cruzat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti
power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Bobadilla. Marami din i-discuss si Doc tungkol sa pagkakaroon ng tubig sa baga. May mga illnesses na talagang nagkakos para mag-accumulate o dumami ng sobra-sobra ang tubig sa ating lungs at maapektuhan ang ibang organs or bahagi po ng ating katawan. Pero Doc, meron kang nabanggit na na tuberculosis din. Meron akong kakilala, Doc, na after niya ma-diagnose ng COVID, na-diagnose din siya, may kaakibat pa, kasabay pa na tuberculosis, pwede palang magsabay yun, Doc? Actually, ang problema sa COVID, since it is a viral infection, it can happen kahit ano ang iyong karamdaman. May cancer ka, kidney transplant ka, may sakit ka sa puso, diabetiko ka, o may tuberculosis ka. Anyone can be affected. And more so, yung mga may dati ng karamdaman or comorbidity, as we call it. So Doc, yung COVID is a virus, pero yung tuberculosis, parang bacteria ang dahilan nito, Doc, no? That is true. Bacteria ito. Mycobacterium tuberculosis, as we call it. Ang korte nito parang cocktail hotdog. No? Nanganganak ito. Marami ito kung manganak. At ang paborito nitong lugar kung saan nanganganak, dito sa ibabaw ng baga natin. If a doctor finds you na may TB po kayo, naalala niyo ba yung x-ray ninyo dati? Nakaganon kayo? Tapos nakatalikod kayo ng ganon doon sa taka, di ba? Ang kaharap nyo, pader. Yeah. Ngayon, may bago ng style ng mga doktor. Pahaharapin ka sa camera, tapos paliliya din ka. Ayan. Kasi gusto ng doktor, pipicturean yung ibabaw ng baga. Ang tawag po namin doon ay apico-lordotic view. Kasi nga, malamang doon nagbabahay yung tuberculosis. Pero kaakibat niyan, Doc, meron ka pang sinasabi na ibang medical conditions na pwede rin mag-cause ng tubig sa baga or pamamaga, Doc? Well, of course, yung congestive heart failure. O kung ang puso mo, imbis na tumitibok ng maganda, ay imbis na lagabug, lagabug, lagabug. Ngayon, ang tibok na niya, lagabug, lagabug. Konti humihina ba? And we see this in a lot of people, no? Lalong-lalo na habang tumatanda na, tapos diabetiko pa. So, yung condition na is called cardiomyopathy. Yung muscle ng puso, humihina. Kapag hindi na siya makapagbomba ng mabuti ng dugo, naiipon ngayon ng tubig sa baga. Pero ang isa sa napakataas ang insidente dito sa bansa natin, Chess, yung bukol sa suso. Kasi syempre ang suso ay nasa gitna, nasa dibdib. Ngayon, pag kumalat siya, pakaliwa o pakanan, papunta sa kabilang suso o papaloob. Papunta sa buto, papunta sa pleura, and later on, papunta sa baga. Ganun ang pagkalat niya. So pag nakaabot na siya dun sa pleura, mai-irritate yung pleura. Remember yung pleura po, yung covering ng ating baga. And then what will happen, mag-iipon siya ng tubig. So like in the case nung naikwento ko kanina, na si Ma'am Virgie, isa sa ginagawa natin, nagbibigay tayo ng tableta na pampaihi para mabawasan ang anumang tubig sa katawan niya. Tapos kung kinakailangan, minsan naglalagay tayo ng tubo. Tinutusok natin ang karayom, yung area kung saan may tubig. Malalaman naman ng doktor saan may tubig kasi nagpa-x-ray ka naman eh. Tapos mabibilang naman ng doktor yung ribs mo eh. Tapos pag nakita niya kung saan parte na yun, tutusukin naman yun ng karayom. Ikakabit yun sa tubo na parang hose na maliit. Tapos nakakabit yun sa bote. Yung bote na yun, vacuum. Para, by law of, how do you call it? Gravity ba? Yung water will go to a lesser area. Yan, o lesser pressure area. Mahihigop na yung tubig niya sa baga. May ganun palang pamamaraan na para i-drain. Kasi Doc, yung kanina, bago tayo mag-commercial break, diniscuss mo na ang synovial fluid, ito yata yung sa mga joints natin, Doc, no? Katubad, Before, yung aking father ay parang sumobra na yata yung sa tuhod niya, parang parang may hiringgilya, Doc, na hinigop. Doc, yung yung sobrang fluid. So ito pala, yung sa baga, buti na lang pwede din i-drain pala. Pwede rin siyang higupin, pero dahil marami yung tubig na yun, 1 litro, hindi kaya ng hiringgilya lang. Kung halimbawa, 1/2 litro, marami pa rin yun. So kailangan,
ilalagay mo siya doon sa isang bote. At yung bote na yon ay naka-negative pressure. Para ang direksyon ng tubig papunta sa loob ng bote. And then, pagtapos na yon, pwedeng mag-iwan ng drain ang doktor. May drain. Ibig sabihin, yung tubo iiwanan dito sa baga niya, sa chest niya, tapos nakakabit lang sa halimbawa sa isang maliit na supot. Oo, para doon ngayon yung mga natitirang fluid pa, pupunta muna. Kasi hindi naman biglang-bigla hinto yung paggawa ng fluid. And then kapag wala nang nilalaman, yung maliit na parang supot o plastic, then pwede nang isara yung butas dito sa dibdib niya. Okay. Kapag na-drain na ba yung tubig sa baga, wala nang problema, kumbaga problem solved na ang isang pasyente, Doc? Hindi, Chess eh. Kasi alam mo, nakakita ka na ng biniak na avocado. Tanggalin mo yung buto sa gitna. Pero di ba doon sa pinagtanggalan mo ng buto, magkabilaan, na pisngin ng avocado, meron pa rin yung parang pinaka-lining, babalik yon. Naku, umuulit pala. Pero hindi naman agad-agad. Okay. Sabi ko nga, si Ma'am Virgie, inabot ng 13 years and praying more, no? Na bumalik man after about 6 months, hanap ka uli ng paraan para matulungan. So yung ganyan, yung accumulation ng tubig sa baga, depende sa kondisyon ng tao at depende din sa katawan niya kung talagang mabilis mag-accumulate. Meron ba yung, dinidrain ba yan every month, every 6 months, or every year lang, Doc? Well, like you, who is a very intelligent UP graduate, naisingin ito eh. Air and fluid occupy space. Pareho silang nag-occupy ng space. So, if your lungs does not contain air, then fluid may occupy that space for the air. Pero if your lungs is always completely filled with air, then yung fluid, mas maliit ang chance na mag-accumulate. What am I trying to say? Ehersisyo ng baga, Jess. Alam mo, Doc, recently parang nauuso yan o nagva-viral. Yung mga documentary at saka yung mga, about proper deep breathing. Parang ganun. That's right. Will it help? That's right. Ay, yes. Ang laki ng tulong nun, Jess. Kasi isipin mo yung aso, kapag humihinga sila at pagod sila, di ba ang hinga nila ganito lang. Ano ba tong video natin? Ang dami. Kahit yung mga nakaradyo lang, Doc, na-imagine nila kung ano yung imagine nila yung aso eh. Ganon din tayo eh. Kapag pagod na pagod tayo, lalong-lalo na kung asthmatic ka pa, ang hinga mo mababaw eh. Yung hinga mo, nandito lang sa ibabaw ng lungs. Hindi umaabot hanggang dito sa pinaka-ilalim ng part ng baga. So, yung mga exercises na yun should include dapat expansion of the lower lungs. Remember, nabanggit ko kanina, may different lobes of the lungs, upper, middle, and lower lobes of the lungs. So para ma-expand mo yung lower lobes of the lungs, kailangan yung diaphragm mo. Yung diaphragm, nandito yan eh, sa may sikmura natin, hihila yan pababa para yung lungs mo mahihila to expand. So ganun din. So paano natin gagawin yon? Yung mga singer may ginagawang ganyan. Sikat nga yung isang singer na yun eh. Lumulublog siya sa drum. Tapos nagvo-vocalization siya sa drum. Yung ang ganda naman ng boses mo, Doc. That is only one way. Pero kung mahirap gawin yun, dahil saan ka naman kukuha ng drum na kasya ka, yung kulay asul, pero mahirap hanapin yun eh. Okay, kung malapit sila sa Doc, kung malapit sila sa dagat, pwede? Dagat? Pwede. O dyan sa Rojas Boulevard. Bawal, Doc. Bawal? Malinis na. Malinis na. Kita na nga yung sand sa ilalim eh. Bawal. Pero pa. Pero bawal liguan, Doc eh. Bawal. Bawal liguan. Sige, di ganito na lang. Magkaroon kayo ng time for Qi breathing therapy. Ang spelling ng Qi, Chinese yun eh. Letter Q, letter I. Qi breathing therapy. At if you will allow me, Chess, i-demo ko ha. Hihinga ka sa ilong by inhaling. Mag-exhale ka sa bibig pero with a sound. Para kang nagbo-vocalization din. And then while you are doing it, you will try to push your shoulder down. Puwersado mong itutulak yung balikat mo pababa. So kunyari, itaas mo muna yung balikat mo, tapos itulak mo siya pababa. Nakatulak na yung pababa.
Huwag mong itataas yan. Kasi pag tinaas mo yan, that means ang breathing mo very shallow. So ngayon, habang tinutulak mo siya pababa, mag-inhale ka through the nose. Ngayon, mapupunan mo ang lumalaki yung tiyan mo. Napunan mo, Chess? Lumaki yung tiyan mo? Kasi nga, Oo. tinutulak mo yung shoulder mo. Hindi Down. umaangat yung shoulder ko, Doc. Hindi umaangat ang shoulder mo. Tapos ang lumulobo yung tiyan mo. And then, kapag nag-inhale ka na, hayaan mo ang 30 seconds na huwag ka munang mag-exhale para doon sa loob na baga mo, magkaroon ng exchange yung oxygen and carbon dioxide. Maghahalo sila. Yun. Habang you're doing that, waiting for 30 seconds, i-open mo yung mouth mo. Konti lang. And then, mag-exhale ka ng sound. Pero mahina at mahaba. Ang mahalaga doon, Chess, mahaba. Hindi yung ha, hindi ganun. Parang karatista, ha, mali yun. Dapat mahaba yung And while you're doing the chest, habang nag-exhale ka, mag-lean forward ka, para yung muscle mo, kino-compress niya yung baga mo. Alam mo, magandang benepisyo nito, chest. Ma-expand yung lower lungs mo. Ito pa, ma-develop yung upper abs mo. O naku, 2 in 1 yeah. ang purpose niyan pala, Doc. O diba? Yung lean forward and as long as you can, exhale. Gagawin po ninyo yan ng umaga at gabi kung wala kang karamdaman. Pero kung may karamdaman ka, 20 times inhale and exhale kada oras. Oh, okay. Sige, magandang pag-usapan sa ating pagbabalik kasi baka yung mga listeners natin and viewers, Doc, hindi nga ako makahinga ng maayos kasi it's either nag-positive siya sa COVID or may pneumonia siya or mayroon siyang tuberculosis or kahit hika. Doc, di ba parang ang hirap niyan gawin? Paano gagawin yan? At may mga additional tips pa ba? Si Dr. Edwin Bien, kakausapin natin si Doc muli sa ating pagbabalik. Kung may tanong kayo, may hotline number po ang MX3 at para din sa ating discussion tonight. Doc. Okay. Ang numero po natin if you are suffering from one of these condition, 0918-8888-693. Babalikan po natin ang deep breathing exercise demo ni Dr. Edwin Bien at tuturuan niya tayo paano ba gawin ito ng tama at uulitin natin yung detalye kung gaano kadalas gagawin per day at sino yung mga pwedeng gumawa nito. Babalikan natin ang ating talakayan matapos lamang po ang ilang paalala. then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Dagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Deep breathing exercise. Ginawa niyo po ba yung dinemo ni Doc kanina during commercial break? Sana po ay na-practice nyo. Pero kung may mga na-miss out Doc na detalye, paano nga ba gawin itong deep breathing exercise? Hindi pala dapat tumataas yung balikat, Doc, no? Normally, ganun ang ginagawa natin eh. Di ba, pag may problema ka, mali yun. So, ang gagawin natin, itutulak natin ang ating balikat pababa. Ayan. Mararamdaman nyo naman yung muscle nyo, pushing it down. And then you try to inhale sa pamamagitan ng ilong nyo. If you are doing that correctly, manunotice mo ang mag-e-expand yung tiyan mo. Mag-e-expand yung tiyan mo. Now, the best way is to hold it for about 30 seconds after you inhale. That way, nagmi-mix ang carbon dioxide and oxygen inside your lungs. Hold it, hold it, hold it. Kapag hindi mo na kayang i-hold, buka mo yung bibig mo, and then exhale through the mouth with an long sound. At habang ginagawa mo to, mag-lean forward ka kasi pinipiga mo yung iyong tiyan. That way, napipiga mo rin yung iyong lower lung. Yan. If you do this 20 times na inhale, 20 times mag-exhale, that is a very good exercise for your lungs. If you're not sick of anything, gusto mo lang healthy yung lungs mo, do it in the morning at bago ka matulog sa gabi. But if you are suffering from something, gaya ng asthma, gaya ng tuberculosis, kahit na COVID pa yan, you do it every hour. Total, wala ka namang gagawin. Nasa bahay ka lang. Kung hindi mo kaya yung 20 times dahil kinakapos ka, bawasan mo. Gawin mong 5 times. After 1 hour, itaas mo. Gawin mong 7 times. After 1 hour, itaas mo ulit. Gawin mong 10 times. Slowly, kapag nakarating ka na sa 20 times, that means yung sarado mong baga, pok! Nag-open na uli. Yan ba, Doc, ay mas magandang gawin ng nakatayo or kahit nakaupo? Well, the best is sitting down ng mahusay na upo, hindi naka-slouch, diretso. Kaya maganda ang sitting down because yung yung pag-bend forward mo. Yan. Sabi nila, no, kapag nagkakaroon ng panic attack or anxiety attack dahil sa COVID or kahit ano pa mang bagay, nahihirapan daw po silang huminga, Doc. Actually, that is true, no? Yung mga may anxiety and panic attacks, sila yung parang humihinto sila ng paghinga. Akala nila aatakihin sila sa puso, yung tinitingnan nila yung paligid nila, pinapakiramdaman nila yung batok nila, kung sumasakit o tumatayo na yung balahibo, tinitingnan nila yung kanilang kamay, kung magpapa-blood pressure sila, tumitingin na sila kung tatakbo na sila sa hospital because that is anxiety. And if one is suffering from anxiety, huwag po kayong matakot sobra-sobra. You take steps.
to relieve yourself. And one of that is breathing. Alam niyo kung bakit kayo nagkaka-anxiety? Your brain is deficient, is hungry for good oxygen. And that is one way of your brain telling you, hinga naman tayo ng tama. Iwas kayo sa mga caffeinated, masyado na matataas na energy drinks. Ayan, iwasan po ninyo yan. Kasi ang puso nyo dyan, nako, lalampas ng 120 beats per minute. Hindi kayo giginhawa dyan. Pangalawa, iiwas kayo sa sugary drinks. Kasi yung sobrang tatamis na mga sweet drinks, ay mag-absorb ng more water yan. Lalo kayong mamanasin dyan. And syempre, mag-iwas tayo sa mga maaalat na tama na nga yung timpla, dadagdagan mo pa ng asin, patis o sausawan. So, yung mga sobrang salty, iiwasan din natin. Now, may pang-apat na pinaiiwasan ko, which is controversial. Ginagamit daw itong tubig na ito sa mga sanggol. Pero kung adult ka na, hindi mo na kailangan siguro ito yung tinatawag na distilled water. Okay. I can understand. Sanggol, wala pa yung panglaban sa mikrobyo, gusto mo totally clean and walang bacteria. Pero kung adult ka na, instead of distilled water, mas maganda yung mineral water. So, in moderation din at saka tamang inumin ang Ay, tama. Alam mo, when you say in moderation, Chessa, may limit kaming mga doktor. 1 liter hanggang 1.5 liter maximum sa isang araw. Naniniwala kasi yung iba na galon-galon ang inom nila ng tubig. Kung mayroong kayang stone, pwede. Pero kung wala naman, napapagod din kasi kidney. Biruin mo, kakapahinga lang niya. Lalagyan mo na naman siya ng 1 galon na tubig. So, kung may karamdaman sa baga, 1 liter to 1.5 liter. Kung wala namang karamdaman sa baga, as much as up to 3 liters of water. Mayroon bang pwedeng gawin or i-take para mawala yung pagmamanas o pagmaga ng iba't ibang parts ng katawan dahil sa accumulation ng tubig? Well, yung pamamaga ng ating katawan is a natural reaction of our body to anything that is irritating it. Yung inflammation ay maaaring matulungan sa maraming pamamaraan. Yung mga doktor, we use a short-term steroids. Anti-inflammatory kasi yun. When I say short-term, kailangan sandali lang, hindi pang matagalan, at saka medically supervised. Huwag kayong magsa-self-medicate nito. There are some anti-inflammatory medications. Again, yung mga doktor nagre-reseta ng NSAID o non-steroid anti-inflammatory drugs, no? Sa doktor. Eh what if nakikinig po kayo ngayon dito sa napakagandang interview ni Ms. Cheska sa Lunas? Meron mga natural na anti-inflammatory. May mga suplemento na anti-inflammatory. Lalong-lalo na kung ang suplementong ito ay hango mula sa mga halaman gaya ng prutas. Ito, Doc, ay matatagpuan natin sa mga natural sources katulad ng prutas at gulay. Especially fruits, Doc. That's true. At isa sa prutas na napakaganda, yung mangosteen. Yan. Kaya nga lang, yung mangosteen, hindi naman readily available lagi yan. Hindi rin naman kayo pwedeng bumili niyan, kainin yung prutas, tapos pakuluan yung balat nito. So, ang pinakamaganda po rito ay humanap na lang kayo ng mga kapsula na original. Yan. At isa doon ay ang MX3 na kapsula. Totoo naman, Doc, sa market ngayon, napakarami na pong preparation ng mangosteen. Hindi lang pagkain, hindi lang candies, di ba, Doc? Minsan may mga dessert din. Pero may mga kapsula at marami po yun. Paano kami pipili, Doc? Well, ang gagawin mo lang is tingnan mo yung kahon and look at it. At kapag dito ay nakasulat talaga MX3 na original, then it must have been a product that underwent FDA approval, underwent research and studies, at marami ang nagre-reseta ng mga doktor na yan dahil nga ito ay all natural. At isa na ako doon. At hindi lang po FDA ng Pilipinas yung pinagdaanan nito, kasi kahit yung mga international certificates at yung mga testing sa abroad ay mayroon ding dokumento ang MX3 dyan. Kaya kung legitimacy ang pinag-uusapan, naku, mag-research po kayo dahil yan ay para sa kalusugan din natin at safety ng ating sariling kalusugan at sariling katawan. Ang MX3 naman, Doc, readily available at kahit na alam ko na out of stock, na-replenish agad, Doc, no? That is true. At kung sakali na out of stock sa inyo, ang gagawin nyo lang ay punta kayo sa website po ng MX3, yung www.mx3.ph. At doon, pwedeng i-direct kayo kung saan available or pwedeng ipadala direct sa pintuan ninyo.
At sa mga pasyente, listeners and viewers natin na na-diagnose siguro, Doc, na may tubig sa baga o hirap sa paghinga, paano yung pag-inom nila ng MX3, Doc? Well, they can take it 3 times a day. Remember, walang overdosage ito kasi prutas ito. Wala rin side effect ito kasi nag-FDA pass ito. At ito ay malaking tulong sa inyong kalusugan dahil nga ito ay na-research at napag-aralan. So, ang mahalaga lang doon is to keep your fluid intake limited to about 1 liter to 1.5 liter per day. Ganun lang naman. So, kung kaya niyong itulak ng kaunting inom lamang ang MX3 capsule, so much the better. Mag-chat kayo kay Doc at mag-schedule ng appointment, teleconsultation man or face-to-face. Mahanapin nyo na lang ako sa Messenger dahil pwede naman kayong magtanong din through our Facebook Messenger. Yung pangalan ko lang po, nakikita nyo on the screen, Edwin A. Bien. Yan lang. Once again, magpasalamat na tayo kay Doc dahil napakarami na naman nating natutunan. Thank you, Doc. Marami sana kayong natutunan, sindami ng inyong katatawanan. Pag po kayong mawawalan ng pag-asa, dahil naniniwala ako, habang may buhay po tayo, may pag-asa. God bless everyone. God bless po kay Dr. Edwin Bien at sa lahat ng nakasama natin ngayong episode na ito sa programang Luna. Susunod na po ang Luna sa Extension. Nakasama niyo po ngayong gabing ito, Cheska, San Diego, Bobadilla. Mag-iingat po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, GZ